Nag-first communion ng anak ko noong 2021. 2024 na. Ilang taon pa ang lumipas bago ako nagkaroon ng lakas ng loob para ikwento ang nangyari sa simbahan noong araw ng katekismo. Ang usapan naming mag-asawa, siya ang maghahatid at magbabantay sa araw ng katekismo nila. Yung ginagawa bago sila magkumunyon. Kaya lang biglaan namang pinatawag sila ng principal kaya ako na ang kinabagsakan. Okay lang naman sa akin lalo ang pangako ni Mister ay siya na ang maglalaba pagdating niya. Mas gusto ko yun. Yung venue ng katekismo nasa gilid ng simbahan. Maraming mga kwarto doon. Mga bata nga lang ang pwedeng magstay doon sa kwarto. Tapos sabi ng isang sister, wala namang misa. Kaya doon na kami mismo sa may simbahan maghintay. Hindi lahat ng magulang o bantay na mga bata nagstay doon. May mga mas piniling sa labas maghintay. Ilan lang kami? Mga nasa 5 lang yata. Mag-isa ko pa doon sa inupuan ko ng halos kalahating oras. Hanggang sa may tumabi sa akin na matangkad, maputi at poging lalaki. Unang tingin sa kanya, maiisip mo agad na hindi siya purong Pinoy. Blue na blue kasi ang mga mata niya. Kung hindi nga lang siya matatas managalog, iisipin kong wala siyang dugong Pinoy. Looking back, sa tingin ko wala talaga. Kasi hindi naman siya tao. Sa lahat ng tao sa simbahan nun, siya lang ang hindi nakamas kaya nakita kong ngumiti siya sa akin saka tumabi siya. Hindi naman nakadikit sa akin, may malaki namang distansya. Katoliko ka? Maya-maya ay tanong niya. Tumango ako. Gusto ko sanang isingit na non-practicing nga lang, pero hinayaan ko na. Naniniwala ka sa mga santo? Tanong niya ulit. Napatingin na ako ng todo sa kanya. Hindi ko alam kung anong isasagot. Mula kasi ng binyagan ng anak ko, noon na lang ulit ako pumasok sa simbahan. Mag-ama ko ang mahilig magsimba talaga. Alam mo ba na nasa 10 Commandments na bawal ang mga ribulto? Sabi ulit ng lalaki. Alam ko yun, pero para na akong napipi sa mga oras na yun. Umusod siya ng onte papalapit sa akin. Alam mo rin ba na lahat ng nandito, ikaw, sila, yung mga Knights of the Altar, yung mga babaeng umaasikaso sa misa. Alam mo bang may mga sinusuway sila sa 10 Commandments? Kahit yung pari nyo. Pero bakit sinusunod nyo pa rin? Kilala ko si Father. Hindi ako papayag na insultuhin siya ng kahit na sino. Hindi dahil sa pari siya, kundi dahil alam kong mabuti ang puso niya. Nakapagsalita rin ako sa wakas. Nagulat din ako sa tapang ng boses ko nun. Tao lang tayo, nagkakamali. Ang mahalaga, inaako natin ang mga pagkakamalit kasalanan at buong pusong humihingi ng kapatawaran sa Diyos. Pagkasabi ko nun, bigla akong nangatal kasi biglang nanlamig sa buong simbahan. Yung hininga ko, kita kong usok ang lumalabas. Tapos sa isang kisap mata, nasa harapan ko na yung lalaki. Nakatutok na ang mukha sa akin at damang-dama ko yung galit niya. Gusto kong lumayo sa kanya pero hindi ko magawa. Naistatwa na naman ako. Alam mo kung bakit paulit-ulit kanyang pinagsamantalahan? Dahil dyan sa katwiran mo. Nakabawi ka sana eh. Kung hindi niyo pinairal ng nanay mo ang putang inang kabutihan ng puso. Okay na sana eh. Alam mo ba dapat gagawin ng asawa mo sa kanya? Dapat papaluin siya ng tubo. Tapos igagapos niya. At sasaksakin ng paisa-isa. Tutorturin niya. Kaso, tanga kayong mag-ina. Puro patawarin na. Na mabubulok na rin naman siya sa kulungan. Oh, ano ngayon? Nakalaya. Mas maginhawa ang buhay sa iyo. Sige na ang agos ng luha ko noon. Gusto ko nang tumakbo. Puntahan ng nanay ko para yumakap. Para mapawi ang takot. Kaso hindi na naman ako makagalaw.
Hindi dahil sa takot, kundi ramdam ko talagang may mga kamay na napakainit na nakahawak sa akin ng mahigpit. Habang yung lalaki patuloy ang pagsasalita. Mga bagay na ako lang ang nakaalam. O, di ba? Kaya kahit nag-top 1 ng asawa mo, nasungkit ng top 3 yung item sa kanya. Dahil yun sa kanya. Inutos niya sa tatay niya. Hindi porket mabuti ang puso mo, ikaw na ang aangat. Hindi ganon. Yung mga taong may katulad ko ng pananaw ang hinahayaan kong umangat sa mundong to. Sa mundo ko. Mas may kapangyarihan ako sa mundong ito kaysa sa Diyos nyo. Naipako nga siya sa krus, diba? Hinayaan lang. Saan ka nakakita ng Diyos na naipako lang ng mga nilikha niya mula sa alabok? Pinahirapan, niyurakan, hindi pinaniwalaan. Alam mo kung bakit? Kasi ang mundong ito ay akin. Pagkasabi niya noon, nakaramdam ako ng init sa tapat ng dibdib ko. Nakapapaso yung init pero hindi ko mapaliwanag yung pakiramdam. Masakit na hindi. Tapos nakapagsalita ako. Maikli lang pero parang nagulat siya na nagawa kong makapagsalita. Walang sayo. Sinakal niya na ako noon. Ang lamig-lamig ng kamay niya. Iisang kamay lang ang pinangsasakal niya sa akin. Pero sakop no ng leeg ko. Nag-abot pa yung mga daliri niya sa batok ko. Hindi ako payat mataba ako. Akala ko noon mamamatay na ako kasi ang lakas niya. Napagtanto ko rin na hindi lang siya basta demonyo, kundi fallen angel siya. Hindi ko alam paano ko nalaman yun. Basta sa mga oras na yun, alam kong hindi siya tao. At lalong hindi lang basta demonyo. Tapos may kumusyon sa gilid ng mga mata ko at napansin din yun ng lalaki. Parang takang-taka rin siya. Babae yung tumakbo palabas ng simbahan. Nagkakaroon na ng batik-batik ang paningin ko noon. Hindi ko na alam kung nakalabas pa ba yung babae bago pabalibag na sumara yung malaking pinto sa gilid. Ang naaalala ko na lang, nakahiga na ako sa upuan ng simbahan. Pinapaypayan ako ng isang babae. Nag-aalala ang itsura niya. Tapos si Father, nasa gilid ng upuan, palakad-lakad. Kasunod niya yung alalay niya. At nang pilitin kong bumangon, nakita ko yung natuklap na balat ni Father sa braso. Gawa yun nung malaking mama kanina na sumasakal sa'yo. Hindi naman nagdating si Father Basta na lang Bible verse na Tagalog. Tapos binitawan ka niya. Tapos si Father yung sinunod niyang hawakan. Paliwanag nung babae na kalaunan, nalaman kong UV ang pangalan. Nang mapansin ni Father na nakabangon na ako, lumapit siya sa akin. Alam kong nakilala niya agad ako, pero hindi ko inasahan yung sinabi niya sa akin ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung anong misyon ang meron ka, Helen. Kung gaano yon kabigat at kahalaga. Para lang puntahan kang direkta ng ganoong kataas na anghel. Bago naman ako makapag-react, bumaling siya kay UV. Ikaw naman, ano ka? Paano ka nakaalis sa ilusyon na yon? Ano pong nangyayari, Diyos ko? Biktima ako ng pangahalay ng isang kamag-anak noong dalagita ako. Noong una, hindi ko siya sinumbong kasi aaminin ko na siyahan ako sa ginawa niya sa akin. Kaya lang sa paglipas ng mga araw, napagtanto kong hindi yun tama. Kasi kadugo ko siya at bata pa ako. Kaya nung inaaya niya ako ulit, tumanggi na ako at dun siya nagalit. Pinersa niya na ako at sinaktan. Pero hindi ko pa rin siya sinumbong kasi naawa ako. Bugbog sarado na nga siya lagi sa mama niya. Ang ginawa ko, umiwas na lang ako sa kanya. Kaya lang may mga pagkakataon na nahuhuli niya akong mag-isa at nagagawa pa rin niya ang gusto niya. Kaibigan ko pa lang noon ang asawa ko. Siya yung nakakita ng mga pasako sa hita. Bigla ba naman kasing humangin nung nasa stage na ako at sakto namang nasa hagdanan siya noon nakaupo.
Para hindi niya isumbong kay nanay, sinabi ko lahat sa kanya. Pero dahil teenager pa lang din siya noon, mainitin pa rin talaga ang ulo niya at hindi pa rin makontrol. Kinagabihan inabangan niya ang taong yun at binugbog. Hindi nakalaban. Kasi bukod sa nagjujudo ang asawa ko bata pa lang, matangkad at malaki na agad ang katawan niya. Hanggang kilikili lang niya yung taong yun. Yung pinsan ko. Sa gawa ng mapagbirong tadhana, si nanay ang nakakita sa kanilang dalawa. Lamog na siya habang ang asawa ko pawis at duguan na. Naipupunas niya yung dugo sa kamay niya sa mukha niya. Umiyak na ng asawa ko kay nanay at sinabi niya lahat. May isang tambay ang tumawag sa akin. Ang naabutan ko, nakikiusap si nanay sa kanya na bitawan na yung tubo. Tanda ko pa rin ang pakiusap ni nanay sa kanya. June, bata ka pa anak. Hindi dapat ikaw ang maghatol ng parusa sa kanya. Hindi dapat ikaw anak. Niyakap ko noon ang asawa ko at inilayo sa pinsan ko. Kalaunan, hinuli ng mga pulis ang pinsan ko. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang tatay niya. Nakulong siya. Pero kahit ganun, linggo-linggo binibisita siya ng ama niya. May aaminin ako sa inyo. Hindi totoo yung sinabi ng lalaki na masyadong mabait si nanay. Hindi yun totoo. Nadepress nga si nanay nun At muntik na nga siyang mawala din sa akin. Inawat niya si June hindi dahil sa nahahabag siya sa taong nambababoy sa akin. Inawat niya si June kasi si June yun. Sabi ni nanay sa akin, kung hindi si June ang nambugbog, hahayaan niya. Baka pangaraw magsasayaw pa siya sa tuwa pag namatay mismo sa iskinitang yun ng pamangkin niya. Ayaw lang niyang masira ang kinabukasan ni June dahil lang sa walang kwentang taong yun. Pero alam niyo rin ba na may sinabing totoo yung lalaki? 2017 kasi nang makalaya na yung pinsan ko. Hindi ko alam kung bakit o paano. Hindi ko na inalam. Para sa akin okay na yun. Ex-con naman na siya May record na. Pag inulit niya o may ginawa siyang ibang katarantaduhan, madali na siyang mababalik sa loob. Eto pa, totoo rin na noong 2019, nag-top 1 sa ranking ang asawa ko. Pero hindi niya nakuha yung item na dapat talaga sa kanya. Yung top 3 ang naging master teacher 2. Alam kong ang may pakanano na yung tatay ng pinsan ko kung saan siya nakatira. Paano ko nalaman? Minessage niya ako sa Facebook nun Galit na galit ako nun. Kasi sinong hindi? Kaya nga nag-ranking Tapos ibibigay lang sa iba kasi hiniling ng anak na si Raulo. Pero sabi lang ng asawa ko okay lang. Sa susunod naman na may item, sigurado naman daw na siya ulit ang magra-rank 1. Kaya hindi ko na pinatulan. Pinagpasa Diyos ko na lahat. Ang bala ko pa naman nun magrarant ako sa social media. Kasi ang unfair. Pero tamang desisyon. Paglipas kasi ng 4 na buwan, may post na tinagsakin ng asawa ko. Nagtapon na naman siya at na-honor na sa kanya yung item para sa Master Teacher 3. Nakilala ko naman si Father kasi humingi ng guidance si nanay sa kanya noon habang umuusad ang kaso. Kasama namin siya sa courtroom noon lagi. Walang palya. Hindi niya ako kinakausap pero tuwing uupo ko para makross-examine ng mga abogado, guguluhin niya ang buhok ko. Narinig ko rin siya nakausap ni nanay at si attorney noon. Gusto kasi akong turuan ni attorney ng mga isasagot ko. Pero sabi ni Father, hayaan lang akong sabihin lahat. Kasi ako yung biktima. Dapat malaman ng lahat ng nasa loob ng courtroom yung totoong panig ng biktima. Sa tanong naman ni Father kung bakit kaya ako yung tinarget ng fallen angel, tingin ko alam ko na ang dahilan. Member kasi ako ng isang NGO na ang kinikater ay mga taong katulad ko, biktima ng pang-aabuso, sexual, pisikal, verbal. Marami sa kanila ang suicidal at ang madalas na natatapat sa aking case ay yung mga suicidal.
May 4 na case akong nahawakan mula 2019 hanggang 2021 na malala. Yung isa uminom ng Sonrox, yung isa sandamakmak na sleeping pills, yung isa naglaslas, at yung pinaka-recent, bago mag-first communion ng anak ko, yung muntikan ng tumalon sa roof deck ng office. Lahat naman ng yun naligtas sila. Hindi ko rin kasi maipaliwanag kung bakit tumatama ang kutob ko. Basta kinabahan na ako at maiisip ko ang isang tao, walang palya yan. May gagawin siyang hindi maganda sa sarili niya. Yung 4 kaya nag-stand out kasi may pareho sa mga kwento nila sa akin. Pare-pareho sila ng trigger. Iba-iba ang mukha ang gamit pero iisa ang sinasabi. Na naninira sila ng buhay kahit naman nag-enjoy naman talaga sila. Kung nasarapan daw, hindi yun panggagahasa. Kaya bakit daw nila sisirain ang buhay ng taong yun? At pareho rin naman ang sinabi ko sa kanilang 4. Naturalesa na ng katawan natin ang tumugon sa mga ganun. Pero hindi ibig sabihin nun ay ginusto na talaga nila. Sila ang biktima at hindi yun mababago. Hindi na rin bata ang 4 na yun, mga young adult, na ngayon ay namamayagpag na sa kanya-kanya nilang mga karera. Ako, kami sa office, naging instrumento lang kami ng Diyos para hindi nila ituloy ang balak nilang wakasan na ang lahat. Sa tingin ko, silang 4 ang may mabigat na misyon.